How about yung siyempre may mga kasong sinampa sa kanya. Sa tingin mo ba, mas maigi na harapin niya yun? Siyempre, para mapatunayan din. Yes sir, mas maganda. Harapin niya. Kung talagang nagkasala siya, bahala sila sa kanya. Kung talagang malinis naman siya, doon natin malalaman. So, dahil inarest ko na siya kahapon, parang sinasuggest mo o advice mo sa kanya, submit na lang, parang ganyan. Hindi, para sa akin lang po, yung patas po na, na investigasyon. Patas. Kung nagkasala man siya o hindi, yun yung mas, doon. Para sa ibang kababayan natin, mas malinawan yung iba. So, magandang tanghali po. Survey lang po. Tanong ko lang po kung pabor ba kayo sa pagkaka-aresto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong crimes against humanity. For me, pabor ako sa pagkaka-aresto kay dating Pangulong Duterte. Kasi marami kasing mga issues, cases na hindi na close, lalo na sa mga victims, na naghahangad ng hustisya. So, lahat naman kailangan ng hustisya. Ngayon, yung pagkadakip kay dating Pangulong Duterte, dun pa naman aaralin kung mapapatunayan na isa siya dun sa mga tao na hindi nagbigay ng magandang proseso para sa mga victims. Ayan. So, follow-up question lang, ma'am. Mensahe nyo na lang po dito sa mga supporters po ni dating Pangulong Duterte. Oo. Ang mensahe ko naman sa mga supporters ni dating Pangulong Duterte, maging fair tayo sa bawat isa kasi bawat isa meron namang pinaglalaban kundi yung hustisya. Hindi natin sila maiintindihan dahil hindi tayo yung nandoon na kailangan ng hustisya. So, tingnan lang muna natin at hayaan na natin ang korte na sila yung bahala na magpatunay kung totoo talaga na may kinalaman si dating Pangulong Duterte sa mga victims ng war of drugs. Ayan, so maraming salamat po. Madam, storboy ka lang namin. Madam, are you in favor sa pagka-aresto ng ICC through Interpol kay Duterte? Yes po, because kailangan pong mabigyan ng hustisya yung mga biktima ng EJK na alam naman po natin na libo-libo po yung namatay ng inosente. Ayun po. Kailangan po pagbayaran. Tama. May idea po ba kayo mga ilan? Di ba? Nabanggit yung libo-libo yung mga ilan po kaya? Based po sa social media, sa FYP ko and sa mga searches ko, around 7,000 plus po yung namatay. Kabilang na po doon yung mga tinokhang po and yung mga innocent. Yun, grabe, no? Ito na po ba, ma'am, yung pagkakataon na makamit nila yung hustisya? Opo, kasi alam naman po natin na kung sa Pilipinas lang siya i-resolve, marami pong kaalyado sa Duterte na for sure papabor sa kanya. So, hindi po magiging fair yung paggamit ng justice para po din sa mga inosente. At least po sa ICC, mas fair po compared to na alam po natin na yung justice system naman po natin is hindi na po gaano. So, tanong ko lang po, papuro po ba kayo sa pagkakahuli ni dating Pangulong Duterte dahil sa crimes against humanity? Pabor talaga. Kasi na, di ba, nakita niya naman po, no, yung yung mga ginawa niya. Yun lang, kaya nga, nasasabi ko sa sarili ko nga, yung mga ginawa niya noon, wala naman siyang sinasanto, di ba? Opo. Harapin niya at pagdusahan. Kumbaga, para mapatunayan talaga na may kasalanan siya. Opo. Nay, mensahe nyo po dun sa mga sumusuporta pa rin despite na yun nga, may mga inosenteng mga kabataan ang nadamay dun sa war on drugs niya. Oo, kaya nga. So di, na lang. Sabihin ko, pasalamat tayo nga. Yun na nga. Sana nga, ituloy. Opo.
Isa lang ang magiging reaction ko po dyan. Sobrang saya ko nung nalaman kong naglabas ng warrant yung ICC para bigyan ng due process yung kaso na naisampa sa kanya, yung about sa extrajudicial killing. So, ayun, yung extrajudicial killing kasi we all know naman na maraming nadamay na inosente. Sige, yes, sabihin natin na maraming adik ang namatay, pero alam natin na hindi sa Pilipinas ang death penalty. Kumbaga, nilagay nila sa kamay nila yung parusa na dapat na nililitis muna. Kumbaga, malalaman kung guilty ba sila or hindi. Tas bukod doon, ang daming inosenteng namatay, bata, matanda, na hindi naman napatunayan na addict or alam mo yon, involved sa drugs. The reaction ko dun about sa yung sinisisi nila si BBM sa pagkakadakip kay Duterte, alam naman nating lahat na hindi lang naman yun si BBM ang nag-decide nun eh. Talagang alam ng taong bayan, alam ng ICC kung ano man yung kasalanan na ginawa ni Duterte nung term niya. Tas about naman dun sa, so deserve niya yon kasi hinamon niya pa ngayon ICC, di ba, na bakit daw hindi pa daw umpisahan yung sa kanya, yung tawag dito, investigasyon. Tapos sinabihan niya pa na bago daw malapit sa kanya, sasampalin, sisipain, ganyan. Ang tapang-tapang niya, ang lakas-lakas niya nung mga oras na grabe siya magsalita, grabe siya magmura. Tapos nung nadakip na siya, kala mo hinang-hinana na parang ang tanda-tanda na daw. Sabi pa nung iba, dapat daw hindi na daw hinuli or inaresto si Duterte kasi ang tanda na, magi 80 years old. Dapat daw, kumbaga parang pinalampas na lang yun, hinayaan na lang yun. Ay, hindi pwede. Dapat managot siya sa kasalanan ng ginawa niya. Ma'am, any message na po dun sa mga taga-suporta ni ex-President Duterte na ngayon ay kaliwat kanan yung mga rally, may chances pa nga na may nabugbog doon sa Cotabato. Any message niyo po para sa kanila? Sana sa mga supporter ni Tigong ng Duterte, sana imulat niyo yung mga mata niyo, imulat niyo yung isip niyo na hindi tama ang sinusuportahan yung tao. Kumbaga, ang daming ginawang kasalanan yan. Sinasabi niyo na sobrang concerned kayo sa victims ng mga addict na deserve nilang mamatay, deserve nila tong ganyan. Pero kasi dapat may due process. Hindi dapat natin nalalagay sa kamay natin yung batas. Sir, solving ka lang namin Sir, pabor ka ba sa pagka-aresto ni Duterte? For me po, yes po. Dahil naniniwala po ako na marami po inosenteng tao ang namatay dahil sa maling paggamit ng kapangyarihan, katulad po ng judicial killing po. Marami pong mga inosenteng tao na pagbintangan ng kasalanan na hindi naman talaga nila ginawa po. Yun, hindi po sila dumaan sa due process, no? Yes po, wala pong tamang basihan po o tamang proseso. Unlike si Duterte ngayon, lilitisin siya, at least siya may due process na dadaan. Yes po, may mga ebidensya po, may mga maayos po na proseso para po mapatunayan na may mga pagkakasala po o mga mali siyang nagawa sa ating bayan at sa mga tao na apektuhan po. Yun, thank you very much, sir.